Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay nanggaling naman sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Zeni. Bueno, basahin na natin ang liham ni Zeni. Dear Kuya Peles, kumusta na kayong lahat dyan sa inyong himpilang bumburalyo? Lalong-lalo na po sa inyo kuya at mga kasamahan dyan. Tuwing hapon kuya ay inaabangan ko kayo sa inyong programa dahil may mga natutunan din akong aral sa buhay sa mga pinapayuhan ninyo na pinapadalang liham. Itago na lamang po ninyo ko kuya sa pangalang Seni, 27 taong gulang at isa na po akong balo. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Alam mo, Jenny, naiilang na rin ako dito sa inyo eh. Ha? Bakit naman, Bert? Biruin mo ba naman siksikan na tayo dito sa bahay ninyo, nakakahiya. Oo nga eh. Papaano naman kasi, masipag yung nanay at tatay ko. Kaya madami kaming magkakapatid. Alam mo, nahihiya din ako kina Itay. Yun na nga eh. Kaya nahihiya na din ako sa magulang mo. Anong gagawin natin ngayon? Ano kaya kung bumukod na lang tayo? Ano? Oo, kaysa naman nakikipagsiksikan tayo rito. Ang dami na natin, oh. Ang problema, wala pa tayong ipon. Papaano yan? Ako nang bahala ron. Mayag ka lang na bumukod tayo. Bahala na ako dun. Sige, susubukan kong sabihin kay inay kung papayag siya. Papayag yun. Dahil alam nila na marami na tayo dito. Kung sakali, saan naman tayo magpapatayo ng bahay? Ang mabuti siguro, dito na lang sa amin. Hindi, doon sa amin. Kahit pa paano, may lote naman kami na pwede nating pagtayuan ng kahit na malit na kubo lang. Sige na, ikaw nang bahala. Pero magpapaalam ka muna, kinay-nay ha? Para wala naman silang masabi. Sige mamaya, kakausapin ko si inay tungkol dyan. Mamaya pagdating. Ikaw ang bahala, anak. Kung gusto ninyong bumukod ni Bert. Opo inay. At saka ang sabi niya sa akin, may kubo pala silang nakatayo doon sa likod ng bahay nila. Sige. Ikaw ang bahala. Yun na lang muna ang pansamantala naming titirahan, inay, habang wala pa kaming napapagawang bahay. Di mabuti. Para makapag-ipon pa kayo. Opo inay, kasi tingnan nyo naman, lumalaki na si Maymay. Pinaghahandaan din namin ang kanyang pag-aaral hanggang sa maging kolehiyo niya. Mabuti ang naisipan ng asawa mo, anak. Tutal, may trabaho naman siya. Sige po inay, sasabihin ko sa kanya na payag na kayo na bumukod kami ng tirahan ha. Teka, kailan nyo ba balak umalis, ha? Bukas na bukas din po inay. Alis na kami. Ano? Pwede ba yung kubo na yun? Natitira natin? Maliit lang yan, pero ganda naman, di ba? Ayos na yan. Basta lang may masisilungan tayo pag umulan at hindi tayo mababasa, di ba? Siyempre naman.
May kasama tayong bata eh. Tignan mo ang panahon, ano? 12 taon ng anak natin. Ang bilis ng panahon. Malapit nang mag-high school si Maymay. Oo nga eh. Ang bilis talaga ng paglipas ng panahon, no? Kalahin mo, ano? Maya-maya, may dalaga na tayo. At ang ganda pa niya, ha? Oo, Bahala yata sa'yo eh. Siyempre naman. Sige na, ayusin na natin ang mga gamit natin. At makapagsaing na rin ako kasi nagugutom na ako eh. Mag-uulam na lang tayo ng gulay. Gusto mo? Aba, kahit gulay lang. Ang ulamin natin, masarap yan. Dahil bagong pitas dito. Dahil tagulan na, oh. Dami tumutubo Oo na nga eh. kwan dyan, oh. O, tignan mo ang bakuran. Pwede pa tayong magtanim ng mga sari-saring gulay. Dahil tag-ulan na, di ba? Magtanim ka ng kamatis. Kasi ang mahal-mahal ng kamatis eh. Para pag nabunga, may ibebenta tayo. Naku, ang mga mag-amang ito, tanghali na, hindi pa nagigising. Kanina pa nakahanda ang almusal eh. Napasarap yata ng tulog ang mag-ama. Bert, gising na, kakain na tayo. Naglaga ako ng talbos ng kamote. Bert! Bert, ano ka ba? Gising na, tanghali na. Bert, parang hindi na humihinga ang asawa ko. Bert! Bert! Diyos ko, hindi na gumagalaw ang asawa ko. Bert! Pati na yata ang asawa ko. Bert! Bert! Hindi! Hindi! Bert! Nay, bakit niya tayo iniwan? Wala na akong tatay. Itay! Tama na. Siguro hanggang dito na lamang ang buhay ng tatay mo. Paano na tayo, inay? Paano na tayo? Huwag kang mag-alala, anak. Nandito pa naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Magkatabi kami ni Itay sa pagtulog. Hindi ko na rin alam na wala na pala sila. Patay na. Ang sarap din ng tulog ko. Binangungot ang itay mo eh, kaya hindi na siya nagising. Mahal na mahal ko si Itay, inay. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko rin ang tatay mo. Ngayon at nailibing ng asawa mo, saan kayo titira ng anak mo? Nandiyan yung mga bayaw mo sa bahay nila ng biran mo. Yan nga ang problema ko ngayon eh. Siguro babalik na lang kami dun sa mga magulang ko. Nakakaya naman kung makipagsiksikan pa kami sa biyanan ko. Kung gusto mo, sa bahay ko na lang. Total, nag-iisa lang naman ako doon. Nakakaya naman sa'yo. Binata ka. At isa pa, baka may masabi sa'yo ang mga magulang mo. Hindi ako ang bahala. Alam mo, pinsang buo ko si Bert. Pwede kitang ipaalam sa biyanan mo. Pero, Sige na, pumayag ka na para may kasama kayo ng anak mo. Hindi na ako nakatanggi, kuya, sa alok ni Papi na tumira sa bahay niya.
Kuya, masakit ang nangyari sa akin na namatay ang aking asawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nandyan naman si Bobby, kuya, na isa pang binata. Kuya, ang gusto niya ay tumira kami sa bahay niya. Kaya lang nahihiya din ako, kuya. Magpinsan, kuya, sina Bobby at ang aking asawa. Kaya ngayon, kuya, naguguluhan ako kung papayag ako sa gustong mangyari ni Bobby. Minsan, kuya, ay Bobby, bala ko nang paayos yung kubo namin para makalipat na kami. Bakit, Zenny? May hindi ka ba nagustuhan dito sa bahay ko? Nahihiya kasi ako sa mga magulang mo eh. Hindi nila ako kinikibo. Huwag mo silang pansinin. Ako ang bahala sa'yo at ng mga anak mo. Pero Bobby, Hindi ako papayag na alis kayo dito. Bobby, Ang bala ko pag-aaralin ko si Maymay. naku, sobra-sobra nang ginagawa mo ito sa amin ng anak ko. Ano ka ba naman, Zenny? Tulong ko yan sa inyong mag-iina. Bakit mo ginagawa ito sa amin ng anak ko, Bobby? Bakit? Wala. Basta, huwag mo nang tanungin. Huwag mong tanggihan ang tulong ko sa inyo ng anak mo. Salamat ha. Kung wala ka, di ko na alam ang gagawin ko eh. Isipin mo na lang. Ang lahat ng ginagawa kong ito ay walang hinihintay na kapalit. Bobby? Maymay, gusto mo bang ipagpatuloy ang pag-aaral mo sa kolehiyo? Gusto ko sana. Pero wala po kaming pera ng inay eh. Ako ang magpapaaral sa iyo. Ako ang bahala. Nahiya po ako sa inyo, Tito. Kasi napakalaki na nang naitulong ninyo sa amin ni inay ko. Ano ka ba naman, Maymay? Itinuring ko na kayong parang tunay na pamilya ko. Kaya huwag kayong mahiya sa akin. Tito Bobby, Mag-aaral ka sa kolehiyo. Ako ang bahala sa iyo. maraming salamat sa inyo, Uncle. Salamat po. Ano? Pag-aaralin ka ni Uncle mo, Bobby? Opo, inay. Sabi niya sa akin eh. Anak, nakakaya naman sa kanya. Malaki nang naitulong niya sa atin. Sila naman ang nagsabi sa akin, inay, na papag-aralin daw nila ako sa kolehiyo. Pero anak, nakakahiya na. Kakausapin ko siya. Inay, ito na yung pagkakataon ko para matupad yung pangarap ko na makatungtong ako sa kolehiyo. Para makaahon din tayo sa kahirapan at matumbasan din natin ang mga tulong ni Tito Bobby sa ating inay. Pero anak, nahihiya na ako sa kanya. Inay, palagay ko, may gusto sa inyo si Tito Bobby. Hindi lang niya masabi sa inyo. Diyos kong bata ito, oo. Kung ano-anong sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko, inay. May gusto sa inyo si Tito Bobby. Tumigil ka dyan ah. Baka marinig ka niya. Wala na ba kayong balak na mag-asawa mo di, inay? Wala na. Total, nandyan ka naman na anak ko. Wag, inay. Huwag kayong magsalita ng tapos. Kung ako sa inyo, mag-aasawa pa ako. May. Mahigit ng 40 anyos ni Zenny. Pero maganda pa rin siya. Oh, Bobby, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Zenny, may itatanong sana ako sa iyo. Ano yun? Wala ka na bang plano na mag-asawang muli?
Hindi na siguro ako makikipag-asawang muli. Total, nandyan naman si Maymay. Siya na lang pagtutuunan ko ng pansin. Alam mo, Zenny, bata ka pa. Huwag mong ipagkait ng sarili mo na lumigayat muli. Sinasabi mo yan, bakit ikaw? Tumatanda kang binata hanggang ngayon. Di ka pa rin nag-aasawa. Alam mo, may nagugustuhan akong babae, pero parang wala siyang gusto sa akin. Ha? Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Baka naghihintay lang yung babae para magtapat ka ng pag-ibig. Bakit? Sino ba yan, ha? Kilalang kilala mo siya, Zenny. Kilalang kilala mo. Ha? Kilalang kilala ko siya. Sino? Ikaw ang sinasabi kong babae, Zenny. At sana, Ha? pumayag ka na ligawan kita. Bobby? Nabigla ko, kuya, sa pinagtapat sa akin ni Bobby. Na ako pala yung babaeng tinutukoy niya. Hanggang ngayon, kuya, hindi ko pa rin makalimutan ang aking asawa. Kaya lang, kuya, inaamin ko na talagang nahihirapan ako na buhay ng aking anak. Dahil magkukulehiyo na siya. Kaya lang nandiyan si Bobby, kuya, na pinsan ng aking asawa, na nag-aalok na pag-aaralin ang aking anak. Tama ba, kuya, na pumayag ako sa gustong mangyari ni Bobby? Sana po, kuya, ay mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Zenny. Alam mo, Zenny, kung talagang gusto mo na mapaganda ang kinabukasan ninyo, lalo na yung anak mo, abay wala kang kakayahan na pag-aralin siya hanggang sa kolehiyo. Samantalang nandyan si Bobby, na hindi ka naman lugi siguro dahil binata pa naman siya hanggang ngayon. Tumanda lang ang binata. Abay, nagkagusto sa'yo. Bagamat magpinsan sila, pero maganda naman ang sinasabi niya sa'yo kung papayag ka. Ano ba naman ang masama doon? Balo ka na. Zenny, kailangan mo siguro yung makakasama din sa buhay. Bata ka pa. Ha? Wala ka pang 30. Tapos ngayon, medyo nahihirapan ka sa pagpapaaral sa anak mo. Paano mo siya mapagtatapos kung sa hanap buhay mo hindi sapat para sa inyo? Tama naman yung sinabi sa'yo ni Bobby. Kung papayag ka lang, kaya kayong itaguyod. Pag-aaralin yung anak mo. At nakakasiguro ka na talagang may patutunguhan ang buhay ninyo kung papayag ka na kayo ni Bobby. Ibig kong sabihin, pwede kanyang pakasalan dahil binata siya. Balo ka naman. Ano pa ba? Bakit ka pa nag-aalinlangan? Ano pa yung dahilan? Wala naman akong nakikitang dahilan para hindi ka naman pumayag sa gusto niya. Abay, kung nahihiya ka sa mga biyanan mo, abay, wag mo lang isipin yan. Maiintindihan ka. Dahil wala naman yung asawa mo. Namatay na. Pwede ka nang mag-asawang muli sa pamamagitan ni Bobby. Yun ay kung gusto mo. Ikaw lang naman ang dapat magdesisyon yan. Naghihintay si Bobby ng kasagutan mo kung papayag ka na pakasal sa kanya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Zenny? Giginhawa ang buhay mo o gagaan ang buhay mo kung papayag ka sa gustong mangyari ni Bobby. Pero yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Zenny, at naway kahit papaano
ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service!